Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 13, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang minomonitor nating si Bagyong Goyo ay huling namataan sa layong 150 km northeast of Itbayat, Batanes. At may taglay nga po ito na umaabot sa lakas na 160 km per hour at may pagbugso po ito na umaabot sa 200 km per hour. Samantalang may pagkilos po ito pakanluran ng Batanes area na kung saan may bilis po itong 15 km per hour ang kanyang pagkilos. Samantala, dahil sa malakas na hangin ang ating inaasahan sa mga susunod na oras, ay nakataas po ang signal number 2 sa Batanes area na kung saan inaasahan natin makakaranas ng 85 km per hour ang Itbayat, Batanes at Bosco, Batanes. Samantalang signal number 2 naman po sa lugar ng Babuyang Group of Islands na kung saan inaasahan nga po natin na makakaranas ng 65 km per hour ang kanilang mararanasan na hangin. Kaya po nakataas po ang signal number 1 at signal number 2 sa mga lugar na iyan. Kaya po iba yung pag-iingat po dahil inaasahan din po natin ang malalakas na pag-ulan na kung saan 100 to 200 mm ang ating inaasahan dito sa area ng Batanes, samantalang 50 to 100 mm naman po dito sa Babuyang Group of Islands. Kaya po iba yung pag-iingat po at paghahanda dahil po possible po ang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at mabubundok na lugar. Kaya po lahat po ng ating mga kababayan maging alerto po dahil inaasahan po natin halos buong bansa ay apektado pa rin po ng mga thunderstorm na dala ng dalawang weather system dahil may isa pa rin po tayong minomonitor na hanging habagat or northwest monsoon na siyang hinihilan naman po dito ng Bagyong Siguryo na matatagpuan naman po sa kanluran ng Batanes area. Kaya po natin natawag na northwest monsoon ay galing po yung hangin doon sa kanluran ng Batanes. Kahit po ito galing dito sa kanlurang bahagi ng bansa na kung saan sa southwest monsoon na makikita natin sa Palawan area dahil po may tinatawag po tayong area. Kaya po lubos po nating pinaghahanda sa mga localized thunderstorm na possible ang mga malalakas na pag-ulan na dulot ng mga thunderstorm na possible magpabaha sa mga mabababang lugar lalo po doon sa mga napaulat sa Metro Manila na binabaha po ng mga nakaraang bagyo na lalo na po doon sa napaulat nga po na marami po ang nagkaroon ng sakit na leptospirosis dahil sa mga maruming tubig na galing sa pagbaha. Kaya po lubos nating pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda sa mga possible na mangyayari. Kaya po inaasahan po natin dito sa area ng Luzon, asahan pa rin po natin ang cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm. Dulot nga po yan ng southwest monsoon. At sa buong Luzon po ay asahan pa rin po yung maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga pag-ulan. At possible nga po ang flash flood or landslide during severe thunderstorm na ating mararanasan lalo na dito sa area ng Luzon. Samantalang dito naman po sa mga kababayan natin sa Visayas ay asahan pa rin po natin sa Western Visayas and Negros Islands ang mga scattered rain showers and thunderstorm. Nadulot nga po rin yan ng southwest monsoon or hanging habagat na nagmumula dito naman po sa Palawan area. Samantalang possible pa rin po yan na may flash flood and landslide during the severe thunderstorm. At samantala ang nalalabing bahagi ng Visayas, lalo dito sa silangang Visayas
ay asahan din natin ang mga maulap hanggang sa maulap na pagpawirin dahil nga po sa paghila ng hanging ng bagyo, ng hanging habagat. Kaya po mararanasan po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. At para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa ating mga kababayan dito sa Mindanao, ay asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan lalo dito sa Zamboanga Peninsula. Dulat pa rin po yan ng mga thunderstorm. Kaya po halos buong bansa ay apektado po tayo ng mga thunderstorm na siyang possible na pagbaha at pagguho ng lupa dahil ito pong thunderstorm na ito ay severe kung saan ay malalakas po ito. Nakakaranas po tayo ng 50 to 100 mm na pag-ulan. Lalo na ngayon ay inaasahan din natin ang mga sustainability o tinatawag na matagal na pag-uulan dahil sa dulot ng mga thunderstorm dahil may bagyo po tayong minomonitor sa Hilagang Luzon. Samantalang dito sa area po ng may bagyo, asahan din po natin ang malakas na alon. Kaya po ang mga kababayan natin sa seaboard ng Batanes at Babuyan, maging alerto po tayo sa storm surge na inaasahan natin na mararanasan lalo na sa mga seaboard. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa Palawan, asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan. Dulot ng nga po ng mga thunderstorm din na epekto nga po yan ng hanging habagat. At asahan din po natin ang malakas na hangin dahil hinihila rin po ng bagyong si Goryo ang hanging habagat na nagmumula sa Palawan area. Kaya po maging alerto po ang lahat ng ating mga kababayan sa posibleng mga pag-ulan na malalakas at malakas na hangin dulot ng dalawang weather system na umiiral ngayon sa ating bansa na kung saan mayroon tayong minomonitor na bagyo at hanging habagat. Samantala, para naman po sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, asahan pa rin po natin ang moderate to rough sea condition sa mga karagatan natin dahil po sa hanging habagat na pinapalakas din po ng bagyong si Goryo na makikita natin kaliwat kanan ang paghila po nito na makikita po natin dito sa area ng Mindanao na hinihila rin po niya ang hangin na nagmumula sa Timog Mindanao papuntang Hilagang Luzon na kung saan matatagpuan doon ang bagyo. Samantalang dito naman sa may silangan, hinihila rin po nila dito sa may Palawan, hinihila niya rin po yung hangin na makikita natin sa Palawan area papuntang bagyo rin po or sa bagyong Goryo na kung saan kaliwat kanan po yung paghila ng bagyong Goryo ng hangin na kung saan na siya ang nagpapalakas ng alon sa karagatan na kaya malalakas na pag-alon o mataas na pag-alon. Pero sobrang lakas po ng alon dito sa Hilaga na kung saan nandoon po ang bagyo. Na kung saan inaasahan po natin na umaabot po yan ng 8. Ang pinakamataas po yan na pag-alon, pinaka-sentro ng bagyo ay umaabot po yan ng 8 to 10 meters ang height ng pagtaas ng alon po yan. Sobrang taas po yan, kahit barko po yan kayang pataubin dahil sa may bagyo po yan. Habang sa pinaka malayo-layong area ay umaabot na po yan, so light na po yan, medyo umaabot na po yan sa umaabot ng 5.5 o hanggang sa 7.5 meters height. So ano po yan, pabago-bago po yan habang lumalayo o lumalapit yung bagyo ay asahan po natin na halimbawa po lumapit yung bagyo sa area na yun ay lumalakas din po yung alon. Habang palayo naman po, humihina rin po yan. So nakadepende po yan sa paglapit at paglayo ng bagyo. Kaya po maging alerto po tayo sa mga posibleng mataas na pag-alon at storm surge sa karagatan. Kaya po, at yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng ating panahon sa loob at labas ng ating bansa ngayong araw ng Miyerkules, August 13, 2025. Kaya po, sa mga kababayan po natin dyan na maging alerto at maging updated po kayo dahil anumang oras ang panahon ay maaaring magbago. Kaya po, pinapaalanan po natin ng mga kababayan maging alerto at updated. Para maging updated po kayo sa aming YouTube channel,
like and subscribe, and don't forget to share guys para marami po tayong matulungan at maabisuhan ng mga kababayan na lalo na sa ganitong sitwasyon ng kalamidad. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat and God bless us all guys. Thank you. Bye for now guys. See you again.